topic. So, ang ating teksto ngayong umaga ay parehas din kay Jelly. It is both a privilege and duty to rejoice in the Lord. Amen. So, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Pwede bang mga bago? First time yung pumunta rito? First time? Hindi. Mga cousin mo sila, LJ? Hindi rin. Ano mo sila? Anong? Ay, okay. Sige. Welcome kayo sa gawain ng Panginoon. Ha? Pero hindi ito yung first time ninyo. First time. Pwede malaman yung name. Jelay. Welcome ka sa gawain ng Panginoon. So, yung pagpunta mo rito, hindi yan aksidente. May plano ang Lord sa iyo. So, 1 Corinthians chapter 4 verse 2 sa Amplified Bible. In this case, sabi po, moreover, it is required as essential and demanded of stewards that one be found faithful and trustworthy. So sa Tagalog, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. Diyan po din makita natin po na nire-require, sabi, kailangan at inahanap sa isang katiwala na matagpuan siyang faithful and trustworthy. So ito yung ating title po, parehas din sa kanya. Yan. Responsibility, faithfulness, and accountability. Pero yung ating subtitle ay matapat na katiwala. Alam niyo mga kapatid, inahanap ng ating Panginoon sa isang katiwala niya yung maging tapat tayo sa Kanya. Kahit sa maliit na bagay. Maraming pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ngayon ang tanong, katiwa-tiwala ba tayo sa ating Panginoon? Mapagkakatiwalaan ba tayo ng ating Panginoon? Ano yung dapat pagkatiwalaan ng ating Panginoon? Yung mga resources natin, yung talent natin, yung oras natin, lahat ng ginagawa po natin, ipagsusulit natin sa Panginoon. Ngayon, dapat yung ibinigay sa atin ng Lord, dapat maging tapat tayo. Bigyan ka niya ng maraming oras, pero wala kang oras sa Panginoon. Hello? Meron naman tao, ang daming oras na ginagawa, pero mas marami pa rin oras niya sa Lord. Bakit ganon? Balik-baliktad. Kasi nga, priority niya ang Panginoon. Sayang mga kapatid, bibigyan ka niya ng napakaraming oras, pero anong ginagawa mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyong oras? May oras ba ang Lord sa buhay mo? May oras ba ang gawain sa buhay mo? So tingnan natin ha, lahat tayo mga kapatid, mayroon tayong responsibility. Meron tayong responsibilidad sa buhay. Dapat responsible tayo. Sabi ng ating teksto, it is required as essential. Mahalagang mahalaga. Importante bilang isang katiwala na makita ng Diyos yung katapatan natin. Maging responsible tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Yes. Ano pang sabi dun sa teksto natin? It is demanded to us. So, hinihingi ng ating Panginoon sa isang kahatiwala ay talagang makita niya, hinahanap niya sa atin yung katapatan natin. Na makita sa atin na tayo ay naglilingkod sa Kanya ng may katapatan. Hindi napipilitan. Ang gusto ng Lord nagmumula sa ating puso, ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Lord ng kaloob
Ayan, tama yung sinabi ni Jelly. Iba't iba yung ating calling, iba't iba yung ating gift or kaloob, pero iisa lang ang ating pinaglilingkuran. 1 Peter chapter 4, verse 10. Ayan, pares na pares, Jelly, no? Each of you should use whatever gift you have received to serve other. Ano ba yung gift na natanggap natin sa Lord? Tayo ba ay binigyan ng Lord para mag-encourage ng kapwa natin? So gamitin natin sa ating kapwa. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting kapiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Binigyan ka ng Lord ng resources, pinayaman ka ng Lord, ginagamit mo ba yan sa pagtulong mo sa kapwa mo? Ikaw ba ay tapat sa pinagkaloob sa'yo ng Lord ng mga resources mo? Or sinasarili mo? Or sakit ka? Tignan natin mga kapatid, no? Maraming gift ang ibinigay ng Diyos, iba-iba. Pero dapat ginagamit natin yan. Meron gift sa yung magaling mag-imbita. Ngitian lang yan, naiimbita na. Ganun po yun. Meron naman gift sa pagsasalita, yung mga nangangaral. Maraming gift sa ganyan. Si Jelly, isa na yan dahil teacher eh. So, makikita niyo yung mga pinatatayo rito. Yan, inuhubog sila ng Panginoon, tinitrain, at nakikita natin kung paano sila ginagamit ng Lord. Pero sana, pag tayo ginagamit ng Lord, ilagay natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng talento. Huwag tayong maging self-importance, huwag lumaki yung ating ulo, dahil magaling tayo, hindi pwedeng pasikatan. Kagabi, nakapagsalita nga ako dun sa Lamay kagabi, sinabi ko nga, na ang buhay natin dito sa mundong ito maikli lang. At gamitin natin yung buhay natin para mabigyan ng kaluwalhati ng Diyos. Dahil darating ang panahon, kapag tayo ay namatay, umanaw sa mundong ito, tatanungin ng Lord, ano ba ang ginawa mo? So, ipagsusulit natin sa Kanya. Hindi ito pagandahan ng damit, hindi ito pagandahang lalaki, o pagandahang babae, hindi ito pagalingan. Kundi, anong uri ng ipinapamuhay natin sa mundong ito, na pinagkaloob ng Lord sa atin. Kaya nga mga kapatid, meron tayong responsibilidad. Gamitin natin ito ng tama, ng may katapatan. Ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat tayo ay umakbang sa dapat nating gawin. Mga bagay na tama. Sayang naman yung kaloob na ibinigay sa atin kung hindi natin magagamit na ibalik sa Lord. Pinagyayabang natin. Minsan pa nga, mahilig pa ngayon iba, debate. Walang makukuha dyan sa debate. Ang ganda nga yung kagabing message eh. Wala, yung iba nandoon, di ba, no? Yung message ni Pastor Ephraim Dapo, bata pa yun. First graduate pa lang ng Bible School. Magaling. Anointed. So, ang ganda ng kanyang mensahe. Habang pinagbubulay-bulay ko mga kagabi, sabi ko, Lord, napakaganda ng mensahe. Tunay nga ang buhay natin, dapat lang talaga natin ibigay sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan nyo itong word na ito, huwag niyong ipagdamot ang sarili niyo sa Diyos. Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Baka yung iba ay pagod ako, matutulog na lang ako, bahala na muna yung gawain dyan. Alam niyo yung word na bahala, yan tayo bumabagsak dyan. Maraming bumabagsak niya, bahala na yan. Hindi, ganun ang Lord, hindi bahala. Dapat ginagawa natin ng tama. Pag ikaw ay pagod, pero kaya mo, Lord, bigyan mo ako ng lakas, pupunta ako.
Kasi ang ano to desire yung pang gusto mo talagang lingkuran ng ating Panginoon. Eh may talent ka, hindi mo naman ginagamit sa Lord. Sayang lang naman din yung talent na binigay ng Diyos sa atin. Darating ang panahon, ipagsusulit mo yan sa Lord. Inahanapan tayo ng Lord. Tignan nyo ito mga kapatid. Merong isang halimbawa rito sa Biblia na namuhay ng may katapatan. Tignan nyo ito. Tama ba ito? Si Job. Sa verse 31, chapter 31, 13 to 15, anong sabi niya? Kung hindi ko pinapahalagaan ang karapatan ng aking alipin, nang dumaing sila sa akin, verse 14, anong gagawin ko kung hatulan ako ng Diyos? Anong isasagot ko kung tanungin niya ako? Verse 15, hindi ba't ang Diyos na lumikha sa akin ang siya rin lumikha o ang Diyos na lumikha sa aking mga alipin? Ganon si Job. Marami siyang alipin, marami siyang katulong. Pero binibigyan niya ng karapatan sila, nire-respeto niya yung kanilang karapatan. Hindi sila inaapi ni Job, hindi sila pinapahirapan ni Job. Ipinagkaloob ng Lord sa kanya dahil mayaman si Job ng panahon na yun, marami siyang katulong. Pero ginawa niya yung kanyang trato sa kanyang mga katulong ay parehas, maayos. Hindi niya itinuring na alipin. Tignan niyo, kung hindi ko pinapahalagaan ang karapatan ng aking alipin. Ganon. Si Job, dapat ganon din tayo mga kapatid. Dumako tayo sa pamilya. Sa bawat pamilya ay mayroon responsibilidad na ginagampanan o tungkulin. Tingnan niyo po itong teksto na to. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Mga kapatid, lalo-lalo na mga parent, hindi lang parent, maging kayo mga bata, mga anak, meron kayong responsibilidad din. Hindi lang dahil sinabi ay pamilya, parent na lang lagi ang inaano, hindi. Ang sabi niya lang, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, but those who won't care for their relatives, especially those in their own household, have denied the true faith. Such people are worse than unbelievers. Sa mga nanay o sa mga magulang, marami po tayong dapat ginagawa o responsibilidad sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ano para saan yun? Ang mga magulang magpo-provide. Kaya bawal sa mga magulang ang tamad. Dito walang tamad. Puro masisipag. Ano pang ipoprovide nyo? Suportahan nyo yung inyong mga anak, ang kanilang physical care, moral guidance, ang kanilang pag-aaral. Tungkulin ng mga magulang to na hubugin ang ugali ng inyong mga anak, ang kanilang pagkatao. Turuan nyo sila. Responsibilidad ng mga magulang yan. Kaya tignan niyo ang panahon ngayon, maraming mga kabataan, may mga kabataan tayo sa social media na napapariwara. Tignan niyo yung mga eskwelahan ngayon, ano nang ginagawa ng mga kabataan ngayon? Bumabaril na lang, nananaksak, nananapak. Wala nang matino na, what? Dahil yan sa social media. Lagi naman paulit-ulit sinasabi sa pulpit yun lang mga ngaral. Yung cellphone, mag-ingat kayo mga kabataan, pero sa totoo lang maraming matigas ang ulo ng mga bata. Kung kayo man ay tinatamaan mga anak, mga bata, magbago na kayo. Para sa inyo yan, hindi yan para sa amin. Nag-enjoy kayo. Pag kayo ay dumating ang panahon, bata pa kayo, bigla kayong hindi nyo alam kung kailan kayo kinuha ng Lord, papamukha sa inyo ng Lord. Ito yung ginawa mo. Ito, laro ka ng laro, ayaw mong makinig.
Sermon ng sermon si pastor, hindi ka nakikinig. Sinesermonan ka ng parent mo, hindi ka nakikinig. O, saan ka ngayon? Sok ka sa impyerno. Tatandaan nyo yan. Hindi masama ang cellphone. Pero tayong mga parent, meron tayong responsibilidad sa kanila. Iayos ang kanilang buhay. Lahat po tayo ay may responsibilidad na gagampanan. Estudyante man kayo mga estudyante. Anong responsibilidad niyo sa eskwelahan? Anong responsibilidad niyo sa bahay, mga bata? Tumulong. Ngayon yung sinabi ko kahapon dito, yung mga youth nila. Magagaling nga kayo, magagaling kayong gumawa ng song, nagtuturo nga kayo, nagsishare kayo sa bawat isa. Pero ang tanong, tinutulungan ba ninyo ang inyong mga magulang? Mga magulang, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot, huwag kayong mapanghinaan ng loob kung inuutosan niyo yung mga anak nyo. Huwag niyo silang gawing reyna at hari sa bahay. Turuan silang magtrabaho. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Tignan niyo yung daliri ng inyong mga anak. Pag yan ay napakaganda, walang kalyo. Walang trabaho yan. Kasi pastor, tignan niyo, puro kalyo. Oh. Magliligpit lang. Sasabihin ng isa, huwag mong pagliligpitin yung anak mo. Pagwalisin mo, huwag mong pagwalisin yung anak mo. Dapat ang mag-asawa nagkakaisa. Kailangan natin ang galaw-galaw, pinapawisan tayo. Tama ba mga anak? Magtrabaho. Ano ba naman yung magliligpit lang kayo sa bahay? Kung pipwede nga lang, ganyan na edad, kayo na ang naglalaba. Oh. Dahil pag wala na ang mga magulang nyo, tatayo na kayo sa inyong sariling paa. O tignan si pastor, marunong maglaba, marunong magluto, marunong maglaga ng itlog. Pwede na. Kaya kung di ka marunong, galaw-galaw. Mag-map, magwalis. Kung nasa ng bintana, hindi na kailangan iutos na yung nanay. Sabi ko nga sa kanila kahapon, masaya kayo kapag nakita niyo ang nanay niyo nagpapahinga kahit papano. Kayo ba ay nasisiyahan sa nanay niyo, nagtrabaho, galing trabaho, pag-uwi, nagluluto, nagwawalis, nagpupunas, naglalaba. Ano ba namang klaseng buhay yan? Bakit mga bilyonaryo ba kayo para hindi kayo gagalaw? Tulungan niyo yung mga magulang niyo, hindi na kayo dapat uutusan ang inuutusan. Lagi yung mga maliliit, tinitrain, pero kayong malalaki na, dapat alam niyo na yung ginagawa ninyo. Meron kayong responsibilidad din tumulong. Hindi kayo mga anak mayayaman, pero mayaman tayo sa harapan ng Diyos. Hello mga bata? Kahit professional yan, kahit contractor yan o anong mga trabaho, merong responsibilidad. At the end of the day nga, sabi natin, ipagsusulit natin lahat ng ginagawa natin. Tulad namin mga tagapanguna, meron kaming responsibilidad. At kayo rin mga membro, meron din kayong responsibilidad. Ito. Alam nyo na yan. Obey your spiritual leaders. O anong sabi ulit? Ulitin natin. O, yun ang tungkulin ninyo. Yun ang responsibilidad ninyo. And submit to them, recognizing their authority over you. Anong responsibilidad ni pastor o yung mga tagapanguna? For they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare, as those who will give an account for their stewardship of you. So malaki, mas mabigat yung aming responsibilidad. Kami yung nangangalaga sa inyong mga kaluluwa, ang sabi niya. Pero ang gagawin ninyo, sumunod. Pasakop kayo sa mga namamahala sa inyo.
Hindi lang kay pastor. Halimbawa, worship team, worship leader, dapat nagpapasakop kayo. Youth leader, dapat yung mga youth nagpapasakop sa leader. Hello? Tulad natin, nagpapasakop tayo sa mga government natin. Napakahalaga niya mga kapatid dahil may pananagutan ang bawat isa. Ang sabi rito, sila'y may pananagutan mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan, kami mananagot sa Panginoon. Pero anong sabi diyan? Let them do this with joy. Uulitin ko, let them do this with joy. And not with grief and groans. Kapag binigyan nyo ng kapigatian o kalungkutan, si pastor o tagapanguna, anong sabi yan? For this will be of no benefits of you. Hindi kayo hindi makakabuti sa inyo. Hindi kayo makikinabang dyan. Halimbawa, sinabi ko na naman kahapon to sa mga bata, lahat tayo nagpapaalam. Pag kayo ay estudyante, hindi kayo pumasok sa eskwelahan, anong gagawin ninyo? Magpapaalam sa teacher, di ba? O ipapaalam kayo ng inyong mga magulang. Kung kayo ay nagtatrabaho, hindi rin kayo papasok, tatawag kayo. Or magme-message kayo, boss, hindi ako makakapasok. At kayo naman mga estudyante, pag nasa bahay kayo, nalate kayo ng uwi, tumawag kayo. Mag-text kayo, mama, lilate ako ng konti. So nagpapaalam para hindi hinahanap. The same thing kay pastor or ang mga tagapanguna. Kapag kayo wala, hinahanap kayo. Tandaan ninyo, hinahanap kayo. Isang linggong nagpipray, isang linggong nilalapit kayo sa Panginoon, tapos pagdating ng Sunday, wala kayo. Anong mangyayari kay pastor? Lord, wala na naman sila. Ano ba naman kung magpaalam kayo? Pastor, meron kami pinuntahan. Pastor, may ginawa ako. Ganun yun, nagpapaalam para hindi hanapin. Ang masakit kapag kayo hinahanap, nagagalit pa kayo pag hinahanap kayo. Hindi ba kayo natutuwa? Hinahanap kayo kasi mahal kayo. Responsibilidad namin. Yung inyong kalagayan, sabi niya nga, for they are keeping watch over your souls. Nawawala na yung mga kwan natin, yung respeto sa bawat isa. Okay lang sa inyo, bahala na si pastor dyan. Mga kapatid, mahalin nyo ang pastor ninyo. Alam nyo, maraming pastor namamatay. Sinabi ko nga kay Sir kanina, maraming namamatay na pastor sa stress. Meron nga kami kasama na pastor. Magandang katawan niya, masipag yan, masigasig yan, pero nakikita namin ng mga pastor na stress yun. Sabi niya wala sa nararamdaman, malakas siya eh. Pero na heart attack siya. Sa dami ng trabaho. Alam niyo mo ba, ang tagapanguna, ang unang inaatake ng kaaway? Dahil pag ang tagapanguna na wala, parang kawawa ang kongregasyon. Ganun yun. May responsibilidad tayo. Pag-pray nyo si pastor, ako, kami nagpipray sa inyo. Magbantayan tayo. Dahil doon makikita ng Lord yung katapatan natin. Kahit walang nakakakita, pero si Lord nakakakita sa inyo. Na lagi niyong ipinagpipray si pastor, ibabalik sa inyo ng Panginoon yan. Kami rin lagi nagpipray sa inyo. Lord, baka hindi siya nakapunta nung Sunday, baka may sakit, Lord, pagalingin mo siya. Palakasin mo siya, i-restore mo ang kanyang health. Ganun yung kung anong itinatanim po natin,
Yun ang aanihin natin. Amen? Kaya nga may pananagutan tayo sa bawat isa eh. Darating ang panahon, mananagot tayo. Galatians 6:5, dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. May pananagutan tayo. Kung hindi magandang ginawa mo, may pananagutan ka. So then each of us will give an account of ourselves to God. Ito. Dito tayo papasok sa accountability. Yan, no? For we must appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due as for the things done while in the body, whether good or bad. Kita niyo mga kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano man ang tatanggapin natin, ano man ang ginawa natin sa mundong ito, masama man o mabuti, haharap tayo sa ating Panginoon. So, anong gagawin natin? Gawin natin yung best. Pasayahin natin ang ating Panginoon. Huwag kayong tumingin sa buhay na to. Atong buhay na to ay maglalahong naman tayo rito. Pero gawin natin yung karapat-dapat sa ating Panginoon. Aharap tayo. Nakakatakot siya pagdating ng panahon. Anong isasagot ng Lord? Samantalang araw-araw kang sumisigaw ng Ginoo! Ginoo! Lord! Lord! Lagi ka sumisigaw. I love you, Lord! Yan ang mga kumakanta. I love you, Lord. For your mercy never fails. Pagdating ng panahon, nung ikaw ay binawian na ng buhay, harap ka sa hukuman ng Panginoon. Lumayo ka, hindi kita kilala. Sayang. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama kong nasa langit. Natin? Aharap tayo. Tandaan niyo yun, mga anak. Mahalin natin ang ating mga magulang. Mahalin natin yung kapwa natin. Maglingkod tayo ng tama. Maging tapat tayo sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng ating Panginoon. Last verse. Hebrews 4:13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Kaya nga mga kapatid, no? Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya ang lahat at lantad sa paningin ng Panginoon. At lahat tayo ay mananagot sa Diyos. Lahat tayo mananagot sa Diyos. So, meron tayong responsibilidad. Dapat maging tapat tayo dahil ipagsusulit natin ang lahat sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay magkakaroon ng communion. Matanong ko nga, Eche, yung kasama mo, ano na yung pangalan mo ulit? Jelay? Oh, Jelay, no? Ang tawag ko sa'yo. Pwede ako magtanong sa'yo. Born again ka ba? Okay. Okay, pwede mag-communion.
Separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way to cross the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And then at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chain.